Ngayon mga katoto, balikan natin si Katotong Dan. Okay, intro pa lang ha. 5 minuto na. Kaya, mga kaibigan, at tumutok lang po kayo. At pakinggan itong Talakayang Pinoy! Oh. Mukhang nawawala ako sa hulog eh. Dumating ng ating gwapong cameraman at medyo hinihingal-hingal pa, si Neil. Muntik mahuli, no? Muntik mahuli, pero huli talaga. Okay, masusubaybayan niyo rin po kami sa internet. Iba na ng pag-search, no? Dati, mo pa YouTube. Ngayon, direkta na. Pag Yahoo, no, i-search niyo lang sa Talakayang Pinoy, di ba? Doon sa search bar. Tama, paring Neil? Yahoo. Sa Yahoo, i-type nyo lang, Talakayang Pinoy, hindi search nyo. So, lalabas na yung ating programa. At i-add nyo rin kami sa Facebook, ang Dan Sulweta, Talakayang Pinoy. Kung magbibigay kayo ng mensahe, pwede po sa aming smart number, 09999, o 5 po yung 9, no? 31600. Ulitin ko, 059-31600. At kung gusto niyo naman tumawag dito sa aming programa at makibahagi, tumawag sa 531-6774, 531-2660. Okay. Pabati muna natin ang ating gwapong kasama rito. As usual, ang ating matikas din na kapartner dito, si Engineer Willie Juan. Yes, magandang hapon kasamang Dan, classmate Pasky. Yes. At long time lost. Tama ba yun? Cannot find. Babati siya mamaya. Kasama na si June. Tayo bumabati na magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. It's good to be here again. Nakarang linggo, nandun tayo sa NAMPAP National Assembly and Convention sa Cebu. At tayo nahirang bilang bagong pambansang Pangulo. Congratulations! Salamat. Nadagdagan ng ating responsibilidad. At binabati natin lahat ang ating mga kasamahang registered master plumbers ng Pilipinas na magiging plumbing engineers balang araw. No? At tayo'y may adikain na sa bagong pamumuno natin, pagbabago, transparency, at mas malawak na unawaan sa mga professional sa plumbing. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Okay, salamat, Engineer. Katoto, bumawi. 5 minuto rin. Of course, nandito si paring Henry sa San Diego. Yes. Ay, parang kailan lang, last week lang. Nandito rin ako. Siya nga pala, binabati ko lahat ng mga nagtapos doon sa Teodoro Valencia Foundation Incorporated doon sa mga kumuha ng journalism and mass communication. That includes me at saka si John Carlos. Sayang si Rainbow, hindi siya nakarating eh. Meron siya ng certificate. Okay, oo. Anyway, para kay, sa may Luneta. Okay. Well, yan, bali 10 consecutive Friday siya yun. So, maganda naman naging resulta kasi marami rin naman nagsipag tapos. Ngayon, dun sa mga babati lang muna ako kasi baka malimutan ko. Sila Jelis and Jane Elise ng Pandakan, kay Rosalie Bono at ng Antipolo at kay Ada de Vera ng Caloocan kasi baka malimutan ka maya-maya. At sa lahat ng ating mga guests, ayan, ito, ating guest. Okay, at para sa lahat na nakikinig ngayon dito sa DWAD, 1098 kHz, Henry Samaniego po, huwag po kayong alis at napakaganda natin topic ngayong araw na ito. Okay. Of course, si paring John Carlos. Paring John, magandang hapon sa'yo. Diyan ka lang. Buhay ka pa. Of course, gusto ko i-introduce mo yung ating mga bisita, partner Pasky. Meron po tayong... Mamaya natin yung pero pakilala mo na lang muna. Pakilala. Yung magandang bisita natin na may malalim na suliranin sa sandali po, kinukuha lang po yung kodigo. At dito po ngayon, ating panahon sa DWAD, sa Talakayang Pinoy, ang mag-asawang Jocelyn Ronald Santiago. At
ating pong panauhin at sinadya tayo sa ating DWAD station, radio station, upang humingi ng katarungan at sinaig sa kanilang sa naganap na krimen sa kanyang kapatid. Dahil nakapending pa po, walang warrant yung suspect sa victim. Joy, baka may babatiin ka rin. Oo. Para medyo... Bumati muna kayo sa tagapakinig natin. Binabati ko po. Sige. Binabati ko po yung kumpare namin na siya po nagturo sa amin na pumunta dito. Si Paring Juancho at saka si Maring Roseanne ng... Saan ba yun? Tutuban po. Maraming salamat po. Okay. Sino kasama mo, si husband mo? Husband mo, Ronald. Magandang hapon po sa mga nakikinig ng DWAD. Binabati ko po yung mga pinsan ko sa Caloocan, may Pao, at mga magulang ko po. Salamat po. Okay. Nakatimbre ba yan? Nakikinig ba sila? Ako. Ito na, yung babatiin ko na rin, yung aking mga kasama dyan sa Perfecto, sa Tondo, yung sa pangunguna ni Medium Directora, si Julie Andrade, yung mga kasamahan natin sa pananampalataya. Of course, si kapatid na Cooper, nagtatampo sa akin to. Kilala mo si paring Cooper, di ba? Yung ating kasamang media. Ilang linggo nang... Ilan nung araw yung si Gary Cooper? Hindi. Ito ay magaling na faith healer ito, psychic. At isa rin pong writer, no, sa nakasama natin doon sa Saksi Bomba, no. Magkamisan, tama ka, artista rin to. Mga kaibigan to nila Roy Alvarez. Okay. Mga local. Maligayang pakinig, kapatid. Huwag ka na magtampo sa akin. Last week kasi huli na, nakakita ko yung text niya. At yung mga pinsan ko dyan sa Taytay Rizal, of course, si Kuya Celo, si Ate Inday, no? Si Ate LB, si Ate Mer, si Kuya Boy. Dyan sa Makati, San Antonio, Makati, si Ate Mirna, si Nito Preclaro, si Utol Hoben, at si Ate Marlene, dyan pa sa Taytay. Mga pinsan ko dyan sa Sampaloc, si Linda at Boy Ray. Maligayang pakinig din kay Marin Lydia Hernandez at sa inaanak ko si Jetty sa Kainta. Of course, hindi ko makakalimutan to si Buboy, si paring Buboy sa Makati, si paring Oka, yung lagi kong araw-araw kasama ko to si paring Oka, no? Kasama ko sa trabaho to. Si Man Segundo, yung airpads niya. At yung, of course, yung aking kapatid na si Ate Baby, yung paborito kong kapatid, yung mga pamangkin ko, si Randy, si Maribel, Dennis, Erin, Reynald, Florante, si Ami. Magandang hapon sa inyo. Yung mga batchmates sa Elpidio Quirino High School, lalo na kay paring Norman Stevens, lagi nakatutok to, no? Meron dumating tayong kabatch galing sa US, hindi ko muna sasabihin at baka gusto niyo isikreto, no? Nandiyan siya kahapon pa. Baka maghanda lang kayo at baka may reunion na naman tayo. Okay, sa mga kababayan ko, taga Marinduque, magandang hapon sa inyo lahat. Si paring Danny Jurado at Linda Aspiras sa Philippine Courier. Of course, baka nakikinig pa rin to si Gilbert Lopez ng Sukat Muntinlupa. Maganda po sa inyo, partner. At sa Action Rescue Group ng Makati at saka Action Rescue Group ng Montalban. Wala si Tel 26, pinapupunta ko. Mukhang malakas daw ulan baka hindi makarating. So, maligayang pakikinig sa inyo lahat. Okay. Meron pa? Ako naman. Sige. Ito, mahigpit na. Gawin natin, batihan na itong ating programa hanggang matapos. Sige. Ito mahigpit ang request nito dahil suki ko sa bigas to. Kumuha sa atin ang bigas to, yung multipurpose cooperative ng Bureau of Customs. Negosyo. Negosyo to. Pinamumunuan ng kanilang... Baka hindi umorder ng bigas. Sige. At saka meron ditong dalaga na naghahanap ng textmate. Makadidinig nila lahat. Ayun ang hinahanap ko. Sige. Alam niyo, katotot ng kwan na to, kooperatiba ay pinamumunuan ng putihing chairwoman, yung pinaka-chairman ng kanilang director, na si retired Police Colonel Esmeralda Taplala ng Bureau of Customs. Ang unang kanilang mga direktor. At kabilang nga ang mga buting employees and staff na sina Cristina Cadizal,
Melissa Ritulin, Mary Jane Huap, ang malakas mag-order ng bigas sa akin. At yung Vanessa Ria Calipara, advance happy birthday sa'yo sa April 4. Single pa po ito, mga katoto, kaya pinabibigay po ang kanyang cell number. Anong scale? Scale 1 to 10. Kung yan, Baka magalit siya pag nakita kayo. In a scale of 1 to 10, ilan? kwento, 2. Tinatago mo, ha? Sige. 0949, baka kumuha kayong ballpen para ma-text mo ito. Sinusulat na ng engineer. Ayan, mamaya paglabas na lang natin, partner, nabigyan mo sa akin. 0949-836-4594. Ayan, pati si Nonong, sinusulat din. Si Dis Jackie. Ano pangalan? Mahaba. Maria, mahaba ang pangalan. Maria Vanessa Ria Calipara. Ayan, meron na kayong bibigyan ng load. Napakaswerte ng magiging boyfriend ito, katoto. Beauty, talent, and brain. Baka may komisyon ka rin, ha? Okay. Ay, ito, pahabol. May inabot na sulat si Neil. Greetings to our Facebook friends. Congratulations to Engineer Rolly Curioso to, Neil, of IIEE, Dagupan. For winning yesterday's JBS chess tournament. Yung tournament ni Neil. Kiddies Division and Espanya Chess Club members for winning the main tournament. Congratulations sa inyo. Galing yan sa ating programang Talakayang Pinoy. Mga loyalist, baka nakalimutan mo si parang sa kusina, si Alice. Aheadress de Pilipinas. Nakalimutan mo. Ngayon din ang pagbati sa Bureau of Customs na pangunguna ni Commissioner Rupi Biason, DEFCOM Danny Lim, CIS Director Dino Tuason, ang balik hepe ng Port of Manila ng CIS, Alex Atienza, Johnny Martinez, sa Director's Office, at Eric Albano na Operation ng CIS ng Customs, at IG Counterintelligence Nats Camboa under ng AG Toto Swansing, at si Chief of Staff ni DEFCOM, si Attorney Amy Cruz, ang beauty pamaking ko yun, katoto. Okay. Staff Orlino, General Alinio, pare. Si Kabayan, kasama ko sa club ba rin doon kayo, si General George Alinio. Siya ngayon ang hepe ng Custom Police. At siyempre, si Kusina, katoto, si Alec Kusina. Huwag malimutan yan. Kamusta kaya mga katoto? Paala na kayong bumato ng patatas dito. Okay, so doon na tayo sa ating pangalawang bahagi ng programa. Meron pa ba kayong Wala na, mamaya naman. Mamaya. Ano na 4:30 na. Mabilis yan. Batihan pa lang yan. Sige, partner. Okay, dito tayo sa pag-aaral muna tayo at linggo ngayon, siyempre. At saka malapit na yung mahal na araw Palaspas na pala bukod sa linggo, sa isang linggo. Araw na palaspas. Ay sigurado ko kaysa nasa simbahan yung iba, nasa outing. No? Yun ang pangkaraniwan doon. Oo, pero sana naman wag makalimutan magsimba kahit paano, di ba? So ang pag-aaralan naman natin ngayon sa araw na ito ay alam mo yung mga pang-araw-araw ginagawa natin sa pang-araw-araw ng buhay ang ating pag-aaralan. Okay, dito sa Mateo 7, 21 hanggang 23, no? Wala yung antipara ko, no? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan ba hindi ko kayo nakilala? Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama.
So, hindi lahat ng yung tumatawag sa Panginoon at nagbabanal-banalan ay makakapasok sa kaharian ng Ama, no? So, marami ngayon yan, marami yung mga tinatawag na bula ang propeta. So, basahin naman natin dito sa 1:4. Sa 1:4, 1 hanggang 3. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip ay subukan muna ninyo upang malamang kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan ng kung sino ang kinaroroonan ng espiritu ng Diyos, ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. So maliwanag yan, ha? Huwag tayong malilito doon sa mga nangangaral sa atin, no? So anong sinasabi dito, partner? Pwede mag-pino. Pwede. Kasi malinaw kasi sa atin, marami kasi mga simbahan, sa mata ng Diyos, hindi tama yung kanilang lisensya. Yun ang pakakaingat tayo kasi maaaring magmukhang parang sa Diyos, pero hindi naman pala lisensyado. So yung passport nila ay hindi pala pwedeng umakyat at hindi pwedeng buksan ang pinto ng langit para sa kanila. Kaya ang sinasabi lang naman dito malinaw no? Kung hindi nila kilala si Hesukristo, sakto. Hindi tayo ililigaw nito. Malinaw na malinaw ito. So, Antikristo yun. Hindi kinilala si Kristo. Di ba? Kaya maliwanag tayo sa sinabi niya. Kung ang tingin natin sa ating Panginoong Hesukristo ay isang tao lang, o isang pumunta lang dito para sinabing Messiah lang, para anong katungkulan niya? Ibig sabihin, mas higit siya ron sa katungkulan niya. Kaya ako, sinabi na, lahat ng tuhod luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Ganon siya makapangyarihan. Kaya nga, ito'y, siyempre, wala naman tayo against sa ibang mga relihiyon. Ito'y binabasa lang naman natin. At kung ano yung pagkakabasa natin, at siguro hindi naman talinhaga ito at malinaw na unawain, di ba? Tawag yan, literal. Literal ito, no? Kung may matalinhaga, at least alam din natin kung matalinhaga. So, huwag tayo mga ligaw, no? Lalo na yung mga nagsusuri, no? Papunta-punta sa ibang mga simbahan at